Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating episode dito sa Men of Light for the 6th Sunday in Ordinary Time na pinamagatang KJ. No? Sa ating pong ebanghelyo ngayon, maririnig natin ang very popular na the Beatitudes according or version ni Saint Luke. Kung babasahin itong ang gospel na ito, para bang agad na pwede mong maitanong, killjoy ba si Jesus? KJ ba si Jesus? No? Kasi para bang sinasabi niya na kung babasahin mo as it is, Jesus does not want us to be rich, to be full, or happy. Tapos sasabihin niya pa, blessed are you if blessed are those who are poor, no? Those who are hungry, and those who grieve and mourn, no? Para bang baliktad, unfair, di ba? Kaya nga para bang pwedeng, kung babasahin lang natin, if we will take it as it is, we can say na, Killjoy ba talaga si Lord? KJ ba talaga si Lord? Pero napakaganda po ng paalala sa atin ng ating ebanghelyo, no? These beatitudes are not about taking away happiness, but rather redirecting our hearts to where true happiness is found. These beatitudes invite us to reflect on tiwala or trust, no? Magandang tanong ngayon, to whom or to what do we place our trust? Sa ating pong episode ngayon, the readings and the gospel helps us to see the right disposition of trust and the fruit of where we place our trust. Sa ating pong tatlong segment, sa ating unang portion, ating pong pagninilayan ang diwa ng tiwala or trust as the foundation of life. Sa ating naman pong ikalawang segment, pagninilayan naman natin ang unang posibleng bunga kung saan natin linalagay ang ating tiwala. Kapag nasa maling mga bagay o tao, ang tiwala magiging tiwali, no? The fruit of a misplaced trust. And lastly, in our third segment, yung naman positive. The fruit of placing your trust in God, ang iyong tiwala, magbubunga ng tuwa. At para po simulan ng ating episode, let us first listen to the gospel to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at sa Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapupuotan. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa Aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa Aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Welcome po sa ating pong episode for the 6th Sunday in Ordinary Time dito sa Men of Life na pinamagatang KJ. Kasama niyo po dito sa episode na ito ang inyong lingkod, Among Justin Gatus mula po sa Social Action Center of Pampanga. Po si Father Deo Gala, joining you dito po ako sa St. Joseph Chapel office dito sa Clark. At ako po si Peter Henson, kasama ko rin po si Among Deo sa St. Joseph Chapel, Clark. Maraming salamat po sa ating pong nagbasa ng ating ebanghelyo, ang ating pong minamahal na si Judge Jovay. At syempre po kasama rin natin ang ating pong masigasig at masipag na direktor si Among John. At magsimula na po tayo sa ating pagninilay. Talaga nga bang KJ si Lord, no? Ang ating paanyaya ng ebanghelyong ito ay tiwala, no? Malinaw yan sa first reading, no? Sa ating second reading, and most especially in our gospel. Siguro magandang simulan natin, bakit ba mahalaga yung tiwala, no? Sa ating buhay bilang mga Kristiyano at bilang tao, you know? Among Deo? Ay, yung kanina nag-series si Father Justin, parati ko na-encounter tiwala is the foundation of any human relationship. In any form, you cannot live with doubt. Yung pagdududa. Kahit sumakay ka lang ng taxi, kung nagdududa ka sa driver, hindi ka sasakay. Sasakay ka ng aeroplano, nagdududa ka sa sistema ng flying pilot. It is really the foundation of any relationship that is always given. That's why even in our story of this beatitude, the basic trust is parang sabi nga, hindi mo daw pwedeng sabihin, Father Justin and Peter, I love you, but I don't trust you. Minsan pa, nagkakaroon ng problema yung mag-asawa. Darating yung puntong, minsan, nagkamali yung isa. Kaya lang nabubuhay. Mahal kita, pero wala akong tiwala sa iyo. Pero mahirap buhayin yun kasi kasama sa pagmamahal is the risk. No? It's also a risk to trust. No? Pwede ka masaktan, pwede ka maloko, at pwedeng magkamali na naman. That's the vulnerability of God's trust. Even tayo nagkakasala, continues to trust us as a sign and expression of our basic relationship and also the way we love each other. We assume that there is trust also. Tama po yung sinasabi mo, Among Deo, yung sinasabi yung trust is the basic no? Like for example, yung mga bata, hanggang I think ang age 7, they rely on their parents for complete trust, no? And I think to rin ang ibig sabihin ng Matthew 18:3 na truly I tell you, unless you turn and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven, no? Naalala ko lang po yung yung anak ko kasi, whenever she comes home weekly, no? Pag nasa bahay siya, alam mong at home siya no? Kasi alam niya na she's in a safe place, in a safe surrounding. So nagtitiwala siya sa lugar, no? That's why she's happy, I think, when she's home. Yun yung parang ang tiwala, Among Deo, Brother Peter, yung para siyang anchor, no? That keeps us afloat, no? Para bang kung ang bangka, kailangan niya ng anchor. Tayo bilang mga tao, in our relationships with God and with others, and oftentimes even with ourselves, kailangan ng tiwala, no? To help us run through yung mga challenges sa ating buhay, no? Yung sinabi ni Brother Peter kanina, Among Deo, yung tiwala or trust provides security and peace, no? Para bang makikita mo yung isang bata na tiwala kung at home siya. At home kaya tayo sa mga relationships and with God. So, depende, sabi, parang pwedeng may tiwala ka dito sa gospel. Pero ang pinagkakatiwalaan mo, material na bagay. Pinagkakatiwalaan mo your authority, your power. Or pinagkakatiwalaan mo mga material na bagay. Bakit Jesus is correcting us in a way that you should also veer towards the real source of stability. Kasi yan, totoo naman, pwede yung pera mawala. Pwede yung power, hindi ka na nakaposisyon ngayon, nag-retire ka na, iba na yung binoto, hindi na ikaw, nagkasakit ka na, hindi na dating
pinagmamalaki mo yung lakas mo, then we go back to the very basics na of the real source of trust that gives us real joy and without anticipating a third point. Ang ganda nitong unang puntong ito na beatitude is reminding us sino talaga yung pinagkakatiwalaan mo. Naalala ko po, Among Deo, Brother Peter, nung nag-apostolate pa kami, no? Sa yung apostolate weekend, so makikitira kami doon sa isang bahay. Para bang weekend lang yun, pero naalala ko, meron isang bumati sa akin, Brother, bakit ang dami-dami mong gamit, no? Parang minsan, pagka marami kang gamit, sige, secured ka, pero along the way, marirealize mo, ang bigat ng journey, ang bigat ng, tsaka para bang pagdating mo doon, ay, ano ba to? Ang dami-dami niyang gamit. So para bang lilitaw na para bang hindi ka bukas, no? Yung talagang security mo kung nandun lang, paano kung ganito yung mangyari? Kaya nga hindi ka rin at peace. Mawawala yung kapayapaan, no? Sa loob mo. Yes, Brother Peter. Yung sinasabi niyo mong na parang dapat parang basic lang yung ano no, yung like for example, pag marami kang dinadala, parang ang daming complications, no? Ang daming mga baggage na para sinasabi rin na you don't trust your your surroundings or you don't trust yung situation mo. Pero minsan may kausap akong parang psychologist ba yun? Minsan may mga bata na they can let go of one toy. Okay. They hold on to something. Kahit na pagpapapicture kasama yun, parang hinahawakan para. Sabi ng isang teacher psychologist, ang tawag dyan, Father Security Blanket. Parang they feel relaxed, parang hindi sila tatakot. Pag hawak-hawak nila yun, kahit saan man sila pumunta, any semblance of a sense of security. Sila yung gumawa nun, gusto nila yun, laro nila yun, sa kanila yun, and they feel secured when they have it. Even for us na matatanda na minsan without us knowing it, parang hindi halata, hindi na tayo kamukha ng mga bata may security blanket. Minsan, meron din tayo eh, di ba? It could be, as si Jesus nga, very blunt. It could be your wealth, it could be your power, your title, it could be the people's recognition sa iyo. And when you always have that, I think sana naman yung a sense of ultimate security blanket sa faith in God. Natin tiwala sa Diyos. Para bang in itself, no, yung tiwala, hindi siya positive, hindi rin siya negative. Regalo 'yan, no? Pero depende kung paano natin gagamitin. Depende kung saan natin ilalagay itong tiwala na binigay ng Diyos sa atin, no? Tiwala is what keeps us standing in the storms of life. Siguro magandang itanong ngayon as we move on to our second point, where do we anchor our trust? At dito, ating pagninilayan yung dun sa second part ng ating gospel, yung mga woes na sinasabi ng ating Panginoon. Kapag ka ang tiwala na ilagay sa mali, magiging kang tiwali. No? At magbabalik po ang men of light. At welcome po muli dito sa Men of Light for the 6th Sunday in Ordinary Time na pinamagatang KJ. At kanina, napakaganda ng ating discussion, no? Tungkol sa tiwala, no? As the foundation of life, foundation of our relationships. Ngayon naman, pagninilayan natin kung itong tiwalang ito, pwede siyang maging negative pagka nalagay mo siya sa mga maling bagay o maling tao, no? At ang buhay mo, kapag ang tiwala mo nalagay sa mali, magiging tiwali, no? Ito yung sinasabi ni Jesus dun sa second part ng ating gospel, no? Yung sinasabi niya, "Woe to you who are rich, full and laughing." Para bang hindi naman sinasabi ni Jesus na masama yung kayamanan, masama yung pagkain, or masama yung maging masaya, no? Pero binibigyan tayo ng babala ni Jesus na kapag sa mga maling bagay natin ilagay ang ating tiwala, magiging tayong tiwali. Among Deo? Nag-enjoy ako ngayon. Nag-enjoy ako without parang robbing our own Filipino identity. When I would see yung mga vloggers na mga foreigners,
And then they decided to stay dito sa Pilipinas. And they see something that we do not see. Yung sabi niya nung isa, dito sa Pilipinas, parang di mo kayang magalit sa ibang tao. Sabi, parang siguro, isa daw sa lugar nila, nagmumurahan sila sa traffic, gano'n. Meron din naman dito. Pero parang kasi nasa probinsya siya. Parang, sabi niya, people easily smile, parang gano'n. And they greet. Siguro dahil foreigner din sila. And then, of course, literally, they find the lifestyle very simple, not very expensive, no? And they see that they are like millionaires in this place. Parang, because sabi niya dito, they call me mom. they respect, they call me mom. Yung isang foreigner na babae, no? They call. And I listen to them. Sabi ko nga, no? Mabuti pa sila, no? Kasi tayo mga Pilipino naman, baligtad, parang gusto natin, matira tayo sa abroad. May snow. Yung English speaking, tapos siguro yung mas maganda yung sweldo. Tama naman yun, economically. No? And then you realize we also have a lot of things that we have to appreciate. Parang itong kalawang punto ni Father Justin, yung tiwali, parang we can be corrupted with material things. No? And marami na rin ako nakakwento. Yes, nasa abroad sila, materially, yes, but they're also missing the things that we already have. Parang sayang kung nakakalimutan natin. Sabi nga, ako na-touch ako, na-consider din ako. Nung si Bishop Pambo, in-interview siya ni isang Henson din yata siya. Dating sa, sa CNN dati yata, yung in-interview siya. Yeah. Sa, pinost sa atin doon sa ating messenger group. Izon. Sabi niya, anong kinakalungkot mo? Sabi, when the young do not have dreams for the country, when they want to leave our country, when they plan how to escape our reality without dreaming for a better Philippines, sabi saan from left to right, after the mass, ang dami kong binibless na mga kabataan na pupunta sa abroad. I'm very happy for them. Totoo na pinagkagastusan nila at pinaghandaan. Pero also our contribution to what we have. We might be missing something also very beautiful. Sa totoo naman na hindi naman ganun kaganda yung mga sweldo natin ngayon sa mga economic advantages dito. Medyo mahirap na mag-apply nga ng opera dito. Hirap. Pero then I see that it takes other people to see, like Jesus, no? Reminding us, do not be corrupted into material things that woe to us when we don't see that. Ako naman natatawa ko sa sinabi niyong three P's sa Mount Justin, no? Yung power, popularity, and pleasure. Sorry but ang nasa sheet ko sa mga tatlong P's na ito, politicians eh. And aren't they the one that they place their trust in those three P's, no? Sabi nga na, alas for you when everyone speaks well of you. This was the way their ancestors treated the false prophets. And I know quite a number of people who are involved in politics, no? And when they reach their retirement or after their retirement, they serve in the church, no? Thinking that doing so will erase all their transgressions, no? Di ba sila yung sinasabi ni Jesus na, woe to you who are rich, full and laughing? Yun nga, para pong, nung research ko yung salitang corrupt, no? Related din pala siya, yung etymology niya, dun sa figuratively, sa parabang seducing or to bribe, no? Para bang minsan yun nga, pagka nawawala yung tiwala mo sa Diyos, hindi tama yung paglalagay mo ng tiwala, binabribe mo yung sarili mo. Pagka mahina yung iyong kalooban, para bang insecure ka, magpapakano ako, powerful, magmumura ako, magiging oppressor ako, magkocontrol ako. Kaya naman, pagka mahina rin yung self-confidence mo, wala kang tiwala sa sarili mo, anong gagawin mo? Wala naman masama kung mag-trending ka, pero maganda. Pero yung iba, nagte-trending, ginagawang lahat para lamang mag-trending, no? Para bang nag-enjoy sila doon, pero ano nang ginagawa sa ating sarili? And lastly, yun nga, yung pleasure, ito talagang makaka-relate lahat tayo, no? Nagpapakabusog tayo sa lahat. Unconsciously, nagiging addicted tayo sa iba't ibang bagay. Kaya nga, yung buhay natin, instead of nagtitiwala tayo, nagiging tiwali. I would like to
kahit hindi pa siya diretso sa ating discussion. Nalaman ko lang kasi ito kahapon. Yung kaibigan ko po I claim to be a friend of Father Peloni. He was a friend of mine during the times na nasa social action din ako, the late Father Peloni. Social action ako, social action siya. Tapos he invites me kasi may matanda ako ng konti sa kanya to share sa kanilang diocese sa Caloocan, even in his parish. No? And then, tapos sabi pa nga niya, he was also listening to our Men of Light, and he started his own yung almusal, Salita. almusal reflection. Salita. And I was so surprised he died February 2. We remember him in this episode to honor him. He's an Argentinian, kababayan ni Pope Francis. In fact, nung dumating yata si Pope Francis, humarap sa kanya personally. And in that way, parang he's a person who stood the words of Jesus. During the times yung sa lugar nila, sa Novaliches, parang si Cardinal David naman sa Caloocan, maraming mga kaso ng mga drug dependents o mga pushers, no? And daming mga Tokhan cases. He stood for the young. He had a program for rehabilitation and protection of those who want to recover from addiction. And we would like to honor him. Kasi itong anti-power, anti-popularity, anti-pleasure, he gave it up and loved our nation and served our church, particularly na Navoliches diocese. No? Malungkot nga ako ngayon kasi nalaman ko lang kapon kasi nung namatay siya, may sakit ako din. Parang na-hospital din ako nung sunod-sunod akong nagkasakit. And I would like to think about him as a witness to this gospel. And thank you very much, Father Peloni, for that, for your witness to our faith. May you have eternal life. Indeed. Sabi rin po ni Pope Francis na ang itong Beatitudes na ito ay ito yung Christian identity, no? Kasi ito rin yung isinabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya isinaalang-alang yung power, di ba? He became very vulnerable. Yung popularity, no? Talagang inaaway siya ng lahat, no? Yung mga Pharisees and the scribes. And even the pleasure, no? Sa pagbibigay niya ng kanyang sarili, no? Ito yung kanya talagang identity na sana tayo rin. Yung tiwala natin, ilagay natin sa tama at hindi tayo magiging tiwali. At ito naman yung pagninilayan natin. Kung pagka nilagay mo sa tama ang iyong tiwala, mamumunga ng tuwa. Magbabalik po ang Men of Light. At nagbabalik po ang Men of Light para sa ating third segment. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, si Among Justin, si Among Deo, si Brother Peter, at sa likod ng ating camera ay walang iba kundi si Among John, ang ating director. At nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pagninilay, no? Sinimulan natin sa foundation ng ating relationships ang tiwala or trust. Kapag ka ang tiwala nilagay mo sa mali, ang buhay mo'y magiging tiwali. Pero itong pangatlong punto, napakaganda. Kapag ka ang iyong tiwala nilagay mo sa tama, mamumunga ito ng tuwa, no? Ito yung sinasabi ni Pope Francis sa kanyang reflection din sa Beatitudes na sabi niya, "The Beatitudes are a path to joy and true happiness mapped out by Jesus for all humanity." Talaga nga bang masaya, mapalad tayo kapag ka tayo ay gutom, pagka tayo dukha, no? Pagka tayo pinapahirapan? Yung punto ni Jesus dito, yung pagka yung tiwala mo nasa Diyos, kapag ka sumusunod ka sa Kanya, syempre pagdadaanan mo rin itong mga to, no? Hindi po walk in the park ang pagsunod sa ating Panginoon, pero sa kabila nito mapalad tayo at mamumunga ito ng tuwa, no? Among Deo? Yung parang perspective of happiness of Jesus dito, parang binabaligtad niya. Parang, siyempre, pag mayaman ka, masaya ka. O kaya, pag popular ka, masaya ka.
O syempre, pag may pressure, step is masaya na. Pero parang Jesus deepens that perspective eh. Parang he turns around the perspective of how we understand true happiness or true joy. No? Parang sinasabi di porke mayaman ka, masaya ka. Totoo naman yun. Alam mo yun. Minsan may mga mayaman, kung marinig mo yung problema niya, ayaw mo nang maging mayaman. Parang gano'n. Kasi mayaman din sila sa problema. No? Minsan marinig mo rin yung mga crisis sa kalooban ng mga taong sikat. Mabigat, mabibigat. Parang Jesus is reorienting, tama ba yun? O reconfiguring, or even re-engineering our perspective of happiness. From parang this revolutionalized, tama ba? Parang revolution, parang iikot niya yung pagtingin natin sa, salamat, mayroon tayong pera. Salamat. Salamat, mayroon tayong authority. Salamat. Salamat din. Sometimes we experience a pleasurable, a beautiful lunch or a wonderful lunch na luto ng nanay. Pero realize there is more to it. And that is what this gospel invites us to discover the more and beyond. Yung sinasabi niyo mong mga na power, popularity, and passion, no? We all, in a way, lahat tayo parang may pagnanasang maging ganun. No? In one way or another, we want to have power, we want to be popular, we want to experience pleasure. No? But as you grow older, no, malalaman mo na all of this, ang kabaligtaran nila is just to have a simple life. No? And when you have a simple life, parang everything is just pure joy. Yung pong gusto, no, yung ng ating Panginoon, yung ah, vision ng sakop among Deo, no, Brother Peter, yung fullness of life. Para bang kaginhawaan. Kasi pagka mayaman ka, pagka busog ka, minsan wala nang space, wala nang grasya, wala nang space yung grasya ng Panginoon sa buhay mo. Pero yung maginhawa, yung bang sakto lang, okay kung meron, kung wala, okay din. Kasi may espasyo, may darating pa. Sabi nga ni Among Deo kanina, it's about more, no? Pagka-simple ka, sabi ni Brother Peter, yung alam mo na yung grasya ng Diyos nandyan. Nakikita mo pa, you can appreciate yung kanyang kasiyahan. Para bang ito yung sinasabi rin no, ng ating Beatitudes na sinasabi ni Jesus, mapalad, mapalad. Mapalad ka kapag may space pa yung palad mo. Yung perspective nung seminarista kami, Brother Peter, Father Justin, meron kaming meron kaming doing theology by a professor from Manila. Ano namin, yung the whole semester, yung assignment lang namin, ano ang kapampangan term sa kaligtasan or salvation? What is our kapampangan term? Ano kami, nag-subgroup kami, tapos nag-research kami sa iba't ibang group. No? Parang talagang nag-interview kami ng mayaman, mahirap, taga-simbahan, hindi nagsisimba. Yung mga professional, nasa eskwelahan, hindi nag-aaral. So, tapos we put them together. Nagkaroon pa kami ng informal parang conference, yung mga parang dialogue sa mga tao. Conferences. No? And up to the point, we ended with what one Kapampangan word that talks about salvation. Kanawan. Kanawan. Manawa. Manawa. Yung something sakto lang. Manawa yung parang sa upuan mo, manawa. Hindi masikip, hindi naman sobra. Manawa even sa buhay yung tanungin mo yung farmer, maginhawa in the same term. Manawa. It's our salvation perspective. Hindi yung sobra up to the point it becomes immoral or sobra up to the point it becomes a waste or sometimes unjust, no? So, ang ganda, ako binabalikan ko yung subject namin yun, hanggang yun, it becomes a very wonderful perspective on how we understand salvation. Kanawan, maginhawa. Yung, I think yung mga 8 Beatitudes sa among, kung parang reminders lang yan, no, kung susundin natin at ilalagay natin ang ayos ang buhay natin, na ayon sa kagustuhan ng Diyos, I think magiging masaya tayo at mapayapa. Yun ang take ko sa 8 Beatitudes. At ito ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo, the Beatitudes, no? Ang ganda, magbabalik ka doon sa tiwala. Kapag ka ang tiwala mo nasa tama, mamumunga ang buhay mo ng tuwa, no? Kaya nga siguro, babalik tayo doon sa unang tanong. Talaga nga bang
KJ si Lord, no? Siguro KJ siya, hindi killjoy, pero tinuturuan niya tayo to keep joy, no? 'Di ba? Ang ganda ng paalala sa atin. At magbabalik po ang Men of Light. At nagbabalik po muli ang Men of Light para sa ating huling segment, no? Kasama pa rin po si Father Deo, si Brother Peter at si Among John sa ating likod ng camera. Para sa segment na ito, we will read your comments and greetings sa ating mga social media platforms, to be followed by our birthday greetings at yung mga iba't ibang mga milestones sa buhay ng ating mga kaibigan at mga taga-suporta, at a short summary and a simple assignment, to be followed by a prayer by Brother Peter and the final blessing by Among Deo. So simulan na natin, Brother Peter. We received comments from last week's episode from George Magtibay, Dora Lopez, Edgar Yap, Elizabeth Kuraming, and I would like to read quite a lengthy comment from Leticia Balitaan. Sabi niya po, "Good evening po, Men of Light, healing power of love. I prayed hard because my eldest daughter was sick and last December had severe asthma attack. Now, influenza naman. My children all called and telling me that they will include Marivic in their prayers. I felt their love and care, and that is enough for me to smile. Feel that love is still in our family, a God-given gift to me and to us. But hearing Doris make kwento about influenza and pneumonia, I feel God's hand heal Marivic. Salamat po, Diyos ko, for the healing. We feel your healing, even we are still here in the hospital in Bawan." And another one from Ligaya Santos, sabi niya, "May our hearts and thoughts be always a welcome place for God's word and divine will. A beautiful prayer and reminder for all of us." Thank you. Among Deo, para po sa ating mga greetings. Yung greetings po natin for prayer and thanksgiving for the birthday of our friends at Men of Light, especially ang mga kasama nating kaparian sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. February 16, happy birthday Father Ivan Ray Torno and also Father Jeffrey Louis Maghirang. And also February 19, birthday po ni Father Marvin Dizon. And February 20, birthday po ni Father Eloy Dizon Jr. Okay? And then February 17, birthday po ng aming volunteer kasama dito sa St. Joseph, si Mai Marjan. Happy birthday, Mai. Also, we pray for the eternal repose of our brother Willie Suarez, kasama din dati sa Men of Light na anchor and host ng ating community at Amano. And then February 18, birthday ni Joan Capis Lacson, wife ni Edwin, kasama nagsiserve dito sa parokya. And then February 19, contributor din ho natin sa Men of Light and ating mga daily reflections, si Bel Katigbak. Happy birthday, Ate Bel, Ma'am Bel. Kasama ko rin dati sa Assumption, February 19. And then February 20, birthday po ng kaibigan natin sa Santa Rita, sa mga writers ng Santa Rita, very talented, si Randy Del Rosario. Gusto ko pong isama sa prayers natin, kahit medyo late ng konti, si Father Luciano Feloni, si eternal repose. Kasama ho natin yan sa mass media proclamation of the good news, no? Sa TV, sa kanya, sa naman yung daily YouTube niya, almusal, nita ng Diyos, no? So we pray for Father Luciano Feloni for his eternal peace. Deo, Brother Peter, igigreet ko rin pala, no, yung mga sisters sa Saint Scholastica Retreat House sa Baguio City, no? Especially si Sister Zita Hamisola, no?
Among Deo, Brother Peter, sa May, magre-retreat kami dito sa Sakop at doon yung aming venue. Tapos sinabi nila sa mga kasamahan natin nung nag-ocular visit sila na masugid silang sumusubaybay at ginagamit din nila na reflection points yung ating mga pagninilay at yung pagbabahaginan natin dito. Mga sisters, Sister Zita, we continue to pray for one another. Among, kilala nyo ba sila? Yeah, of course, a few days ago, we celebrated 100 years anniversary ng Saint Scholastica San Fernando, Pampanga. Sa ating kabalem, si Sister Saplala, na alam ko ng assign din. Hindi siya yung yatag head ng Baguio community, ng mga Benedictines. They are part of our Men of Light ministry. Maraming salamat. Happy anniversary, centennial ng Saint Scholastica Fernando. Thank you po. At para po sa ating summary, no? Paalala po sa atin ngayon ng Beatitudes, God is not killjoy. Hindi siya KJ na killjoy, no? Pero He invites us to trust in Him completely because only in Him can we find true and lasting joy. Pagka ang tiwala, inilagay sa mali, ang buhay mo'y magiging tiwali. Kapag ka ang tama, ang tiwala, nilagay sa tama, ang buhay mo ay mamumunga ng tuwa. So, pwede rin nating sabihin KJ si Lord, pero sinasabi niya sa Beatitudes, where to find KJ, keep joy. You keep our joy. At para po sa ating assignment, siguro magandang i-review natin this week kung saan nga ba nagmumula yung tuwa natin, no? Saan ba natin nakukuha o nakikita ang ating tuwa or galak? Ito'y mas makikita natin kung matatrace natin kung saan mo nilalagay ang iyong tiwala. Sa mga bagay ba na lumilipas, sa power, pleasure, or popularity, sa sinasabi ng iba, o sa mga bagay na nananatili, yung paanyaya ni Jesus, ang pagtitiwala sa Kanya, ang pagmamahal sa kapwa, at ang paglilingkod sa Kanya. No? Kaya nga magandang i-review ngayon as we also approach the season of Lent. At para po for the conclusion of our episode for today, ating pong damhin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin to be led by Brother Peter, to be followed by the final blessing ni Among Deo. I would like to share with you a beautiful prayer on the Beatitudes by Rev. Bachman. We pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Heavenly Father, we are reminded today that your blessings do not necessarily follow the logic of the world. The world believes that the rich are blessed, but Jesus reminds us that it is the poor who are blessed, the poor in spirit, and the materially poor as well. We pray for a more just world in which all have enough and none are left behind. Though we fear death and avoid its inevitable arrival, Jesus tells us that those who mourn are blessed. Help us to experience the truth of this mystery, bringing healing and wholeness to those who are sick, and comfort those who of us have lost loved ones. While people covet power, Jesus blesses the meek. Instruct us, O God, in the ways of humility. Help us to stand in solidarity with the oppressed and marginalized. Show us your presence in the faces of those whom the world forgets. Give us a hunger and thirst for righteousness. Fill our hearts with love, overflowing with mercy. Make our hearts pure, and give us a vision of your glory. In a society divided by race, gender, class, ideology, sexual orientation, and so many other labels we alone have created, remind us, Lord, that we are created in your image. Each of us a beautiful reflection of you, each of us your beloved child. Help us then to end our conflicts and wars. Help us to be peacemakers and agents of reconciliation. Gracious God, you have so richly blessed us with life, with love and joy. With hope in the midst of despair, help us to be the salt of the earth. Help us to be the light of the world, sharing with others that which you have received. Boldly proclaiming the good news of your love, finding the seeds of your kingdom within us, and letting your way grow in our lives and throughout the world. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen.
The Lord be with you. And with your And with spirit. your spirit. Blessings of Almighty God rest upon you and your family. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And thank you po, Among Deo and Brother Peter, for that very wonderful prayer, no? At ito po muli si Father Justin Gatos na nagsasabing ipagdasal po natin ang isa't isa. Maraming salamat po sa pag-antabay. At ito po si Brother Peter Henson. Maraming salamat po. Si Father Deo Gala, magsimaho tayo this Sunday. God bless you.